Nabukasan nga maaga kami nagising para magamit namin yung libre naming breakfast araw-araw. Kung kinakabahan nga ako sa mga pagkain na to at baka lasang kulon, buti na lang hindi. Nagulat nga ako, parehong-pareho kami ng kinuha ni Bebo. Fast forward nga nung makakain kami, finally nakaligo na rin kami at naghihintay na lang kami ng service namin papunta sa una naming pupuntahan. Sumakay na lang muna kami dito sa tuk-tuk ride at nag-rent kami kay kuya ng one whole day tour. Diyos ko, akala ko nga sa tuk-tuk lang kami sasakay pero nagulat ako, dinala kami sa artista van. Ay tutuman, kaming dalawa lang nakasakay dito. Isang oras nga daw aabutin yung biyahe namin kaya nagpadaan muna kami kay kuyang driver dito sa 7-Eleven para bumili ng SIM card. Tapos nung makarating na nga kami, dito niya agad kami dinala sa floating market na sikat dito sa Thailand. Nakikipagtawanan pa mo ako kay kuya, hindi ko naman naintindihan yan. Naliwanag lang sa amin ni kuya kung ano yung mga pupuntahan namin sa loob ng floating market tapos pinabili na niya kami ng ticket. Nakshuta ka, mahal. Pero sabi ko nga kay Bebo, kapag ka nakarating ka ng ibang bansa, wag ka magko-convert ng pera nila sa pera ng Pinas. Ay rugo, maberat ka. O diba, unang shop pa lang na inintuan namin, nakabili na agad kami. Pero buti na lang magaling mangbarat tong si Bebo. Ay partida, sign language lang yan. After noon, binaba nga kami ni kuya dito sa isang shop para makita daw namin yung pagawaan ng coconut sugar. Pagdating nga namin dito, Diyos ko, kagad naman mo nakatakal si ate ng inumin eh. Ay Dana, sobrang tamis. Itas ko sugar candy. Nakita niya pa nga sa amin kung paano ginagawa yung mga pakumbo at antimano naman mo, nakabili ko ng 3. Nakabili na nga kami, bumalik na naman kami dito sa bangka para maglibot-libot pa. Nakakatuwa nga dito sa floating market kasi nasasalubong mo rin yung mga nagtitinda pang iba. Kaya lang medyo mabulok yung danom. Sko, napakaraming nagtitinda. Ito naman driver namin, ba't panay huminto sa mga tindahan? Habang namamangka nga kami, meron akong biglang naaalala. Biba. Apong iro. Feeling ko kasi, piyesta na naman sa apalit. O maya-maya yung driver namin, hininto na naman kami niya dito sa isang shop, nanay pa mo niya itong nagtitinda. O bawat tindahan ng pamilya niya, hinihinto niya yung bangka, nakshuta. Diyos ko, unang araw pa lang rugo namin dito sa Thailand. Parang mauuwi na kami sa Pilipinas, wala na kaming pambili. Loko yung driver ay ni. Nagutom na nga ako kakaikot kaya sabi ko kay Bebo mag-try kami ng mga pagkain dito sa floating market. Diyos ko, kanya man dadatang. So sabi ko kay Bebo, doon kami sa maraming tao para sure na masarap. Ito nga yung una naming in-order. Diyos ko, mahirap basahin, basta noodles. Lupa naman siya manyaman kasi maraming nakapila. Kapag naghihintay nga kami, nakakita ako ng bata. Paiiyakin ko sana kaya lang sobrang cute niya. Tuwa nga ako sa kanya kasi pati nanay niya nakikikaway. Kaya maya nga, ibinigay na sa amin yung order namin at isa nga lang yung in-order namin. Kasi sabi ko tikman muna namin baka lasang juicy cologne na naman. Akto nga, nadaanan pa namin to nag-grilled ng mga chicken at barbecue. Bumili nga kami kasi mukha siyang masarap kasi naaamoy ko. Excite na nga akong kainin yung mga manok, Diyos ko, karanop ko. Bebo nga yung ramen yung kinain niya, tapos ako yung mga chicken naman yung kinain ko. Diyos ko, hindi ko talaga kapad yung mga ganong lasa. Hay, ayoko talaga yung mga lumalasang bulaklak. After nga namin sa floating market, meron pa kaming pupuntahan. Siya po naman yung driver namin, ang kabilis, Diyos ko, nangalagas na yung eyelashes ko. Ito niya nga kami binaba sa mga temple at Buddha at kasama nga pala to doon sa ticket na binayaran namin kanina. Actually, kapag sinabi naman talagang Thailand, Diyos ko, napakaraming temple. Bali, nagmamasid-masid nga lang muna ako kung ano yung mga ginagawa nila para malaman ko kung ano rin gagawin ko. Nung naghagis nga sila ng mga barya dito, naghagis na din ako at nag-wish na rin ako. Kaya maya nga nalaman ko rin kung saan sila bumibili ng mga tinutusok nila. Bumili na nga rin kami dalawa ni Bebo at hinintay muna naming matapos yung nasa tabi namin para malaman namin kung tama yung ginagawa namin. Sisindihan mo lang pala yung kandila at itutulos mo siya dun sa parang lupa. Ganon nga yung ginawa ko at nagdasal na rin ako at humiling. After nga noon, may mga gold na nakalagay dun sa may papel na binili namin kanina at tinidikit pala yun dito. Kaya pala gold yung kulay ng mga Buddha, kargado sila ng papel. After noon, lumabas na rin naman kami at hinihintay pa kami ng driver namin. Nawa lahat ng aming mga idinasal at hiniling ay magkatotoo. Maglalaro lang kayo gamit ang inyong mga cellphone at pwede na kayong kumita. Gamit itong Diamond Game. Click nyo lang yung link na makikita nyo sa comment section at gumawa kayo ng account gamit ang inyong mga phone number, mag-create ng password at ilagay yung verification code na marireceive nyo. Ganun lang naman kadali mag-register dito sa Diamond Game at magkakaroon na agad kayo ng account. Once maka-register, kakailanganin nyo muna mag-cash in bago kayo maglaro. So, meron namang guide dyan kung paano kayo magka-cash in. Ito nga Dragon and Tiger yung madalas kong laruin dito dahil napakadali lang manalo. Naku, kahit piso lang yung pera mo na yan, pwede mo yung ilaro dito sa Diamond Game. Dahil 1 peso to 500 pesos yung pwede mong i-bet dito sa Dragon and Tiger. Grabe, napakadaling laro
na pwede nyo talagang kuhanan ng income. Naku, basta talaga may tiyaga ka, marami ka mapapanalunan dito. Tatlo lang naman kasi yung pagpipilian mo dito, dragon, tiger, or tie lang. Take your own risk, nga. Kaya kanya-kanyang swerte tayo sa paglalaro. Pero ngayong araw, matatawag kong swerte yung sarili ko dahil nanalo ko ng 1,800 pesos sa isang bet. Di ba yung 500 ko, 5,600 na ngayon? Dali lang naman mag-cash out dito. Lagay nyo lang naman yung amount na gusto nyo i-cash out at syempre yung GCash account number nyo. Kaya naman, subukan nyo na ring laruin at mag-download na rin kayo nitong Diamond Game. Yan lang naman. Salamat!